makikita sa Hebrews, Hebreo 12. Okay, buti ng Panginoon. Hallelujah. Hebrews 12. Tayo po'y magmumula doon sa verse 22. Hebrews 12:22. And then, yung Hebrews 5. Nasa Hebreo tayo ngayon. Lagi kong pinakikilala sa inyo yung mali ni Pablo, pero ngayon, yung maganda niyang mga salita na walang mali, ang siyang aking papahayag sa inyo ngayon. Kasi nasusulat kasi, marami niya na sa mga sulat ni Pablo ang hindi nakaunawa at ang iba'y napahama. Pero ngayon, paliwanagan tayo ng Panginoon sa kanyang salita upang lalo tayong maging magalak at magkaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Nais ko na isulat nyo ito, kapatid, sapagkat palang araw magagamit nyo. Sabi nga ng propetisa kanina, ng pahayag sa propetisa, sinabi niya na sa mga sandal, mauuna na sila. Humabol po kayo. Amen. Hindi sa pagpapala, kundi sa kayamanan sa Diyos. Amen. Amen. Kasunod yung pagpapala. Lagi ko sinasabi, pinapangarap ko palagi sa inyo, tinuruan namin kayo ng buong karunungan. Huwag tayo mapokus sa kayamanan. Bagamat sinasabi ko, yayaman tayo, mapokus tayo una doon sa pagyaman, sa pananampalataya. Yun ang sinabi ni Lord Jesus. Magsiyaman kayo sa Panginoon, yayaman kayo dito sa lupa. Pangalawa lang yan. Ang kayamanan na yan ay bahagi ng pagpapala ni Lord upang mapakita sa mundo na ang kanyang mga anak ay nangunguna at hindi napapabayaan. Laging nangunguna sa spiritual, susunod na material. Amen. Amen. Pero, pakatandaan nyo, huwag nyong ipigin ang salapi ng higit sa Panginoon, ng higit sa inyo. Amen? Yan ay gamit lamang para sa karangalan ng Panginoon. Kaya yung ating tema palagi, binabanggit ko for a divine purpose, kung bakit pinayayama tayo ng Lord. Ang layunin niya para ikaw ay kanyang makamit. Amen? Amen. Hebrews 5, ang sabi po niya rito, unahan na natin sa Hebrews 5, and then yung scripture natin sa Hebrews 12. Sabi niya po sa verse 9, Hebrews 5:9, lahat ay magsitindi. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Ang ating Amay narito, ang Panginoong Yesus narito. Ang Espiritu Santo ay lumalaganap sa ating gitna. Kaya habang tayo'y nag-aaral, patuloy niyang ilagak ang ating puso sa Kanya. Ready po tayo? So, sabi ni Pastor Brea, magsinghaw. Siya, nag-usap kami kagabi na siyang mag-preach ulit. Sabi niya, pwede ba dad? Sabi ko, of course. Pero kanina, hindi siya natuloy. Talagang gusto ni Lord akong magsalita ngayon. Ako pa'y gusto pa ninyo. Amen. Biro lang. Sinusubok ko na kayo. Talaga naman mahal niyo ako. Iyo ko pag-libe, kanino man. Amen. Amen. Praise the Lord. At wala kayong balak na pagpipalit ako. Amen. Kasi ako mag-introduce sa inyo sa heaven. Amen. Purihin ng Diyos sa buhay natin. Verse 9. At nang siya'y mapaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. At lilipat po tayo dito sa Hebrews 12. Ang sabi po niya sa verse 22, Hebrews 12 verse 22, tatapwat, magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na upo ng mga anghel. Sa pagkalahat ng pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap at pinasaktan.
at kay Jesus na tagapagmagitan ng bagong tipan at dugong ng wisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumangki sa nagsasalita sapagkat kung hindi kayo makatanan sa mga nagsasalita sa nagbabalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Uulitin ko, sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalita ng buhat sa langit. Nang ang tinig na iyon ay nagpayanig noon ng lupa, tatapwat ngayon, nangako na siya ay nagsabi, hindi minsan pang yayagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati na ang langit. At itong salita minsan pang ay pinakahuluganan ang pag-aalis niya o mga bagay na nayanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi nayanig. Kaya pagkatanggap ng isang kahariang hindi nakagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat sa pagkakataon minsan pa maparangalan ka ng iyong bayan mula noong kanina sa awitin, at salamat Ama sa iyong pagpapahayag sa amin sa pamagitan ng iyong propetesa. Talagang dinidiin mo sa amin, Panginoon, at akin naman ginagawa ang utos mong kami magpakasakdan. Ang kasunod noon ay pagpapala bukod sa buhay na walang hanggan. Kaya Ama, patuloy namin gagawin ito, tuturo sa iyong bayan hanggang sa matatak sa kanilang puso at hindi na ito mabura. Kung may tattoo dito sa lupa, hindi tattoo sa balat, kundi tattoo ng iyong salita sa aming puso upang huwag nang mabura. Pagkat ito ang aming batayan upang makita mo ang totoo at hindi. Upang kami may batayan na may karapatan kami. Deserve namin na kami ay mapunta sa langit. Deserve namin na kami magsiyaman sa faith. Deserve namin na kami magsiyaman dito sa lupa. Ikaw ang nagsabi, aalihin namin, mamanahin ang lupa. Ang lupa, ang pagpapala ng lupa, sapagkat kami tagalangit. Ama, salamat, bago kami marapture, bago mo kami sunduin, mayroon pang pagsubok sa iyong pagbabalik, ngunit aking inihahanda ang iyong bayan. Sa pagsubok na ito, pagdating mo, walang lilingon sa kanilang iiwan ng kayamanan, sapagkat higit yung kayamanan inihanda mo sa sangkalangitan. Ama, salamat. Dito maraming nangungupahan, pero sa mga nananatili sa church na ito, magkakaroon sila ng sariling bahay. Gaano mang kaganda ang kanilang bahay, may higit kami magandang bahay na higit na ninanasa sa sangkalangitan. Ikaw ang nagsabi, mauna ako sa inyo, ipaghahanda ko kayo ng mga tahanan sa sangkalangitan. At sa ibang talata, sinabi mo, Panginoon, pagdating doon, ipipili mo pa kami doon sa iyong inihanda. Talagang kami na lumalakad sa iyong kahatulan, special kami. Say, Amen. Salamat po, Ama, sa katotohanan ito. Kaya naman, muli iyo ang mataas na uri ng karangalan kalulatihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat na binasak dahil magsabi, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Our God is great! Our Father in heaven is great! Our Father is great! Amen! The Lord is our Spirit. Amen. At ang kanyang mabubuting ng Diyos. Purihin ang Diyos natin na tayo po'y makapaupo na, mga mahal kong mga tagalangit. Nais ko magsalita sa paksang nakatala sa langit. Alam niyo ba, ang ating pangalan at ang iglesia nito, nakatala na tayo sa langit. Ang Christ the Center. Paano yun? Pansinin natin ang verse 22. Tatapot, nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa bayan ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem na ay repit, datapuan. Magsilapit kayo sa bundok ng Sion
at sa bahay ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na buo ng mga anghel. 13 o 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap at pinasaktan. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon sa paksang nakatala sa langit, ang mga pinasaktan. At ang pinasaktan na yan, na panganay sa mga churches, ang Christ the Center. Sapagkat sa buong mundo, ay alam na natin ngayon, marahil kayo nanonood din, nakakarinig ng ibang mga Kristiyano. Di ba utos ko sa inyo, pagka may kausap kayong Kristiyano, taga-outside ng church na ito, ay lagi niyong i-share ang perfection, tungkol-ubas. Yan ang ating katungkulan ngayon, kaya lagi akong nagbabanggit ng mga ngaral at ibang Kristiyano. Ang layunin ng YouTube ngayon, kapatid, upang ilapit ang mga tao, unang-unang ilapit natin ang mga Kristiyano na nagnanasa na maligtas pero mabibigo dahil sa hindi tinuruan ng pastor ng kanilang mga ngaral ang ukol sa kasasakdalan, ukol sa kumpul-ubas. Kaya kung pansinin natin, babagitin ko uli, yung sa Isaiah sinabi niya, huwag mong lipulin yan, pagkat yan ay kumpul-ubas na magandang alak. Magandang alak. Upang huwag kong malipo lahat ang aking mga lingkod. Bakit maraming namamatay sa mga lingkod ng Panginoon sa buong mundo? Mga ngaral, laging agad namamatay, nagkakasakit, marami, nakakakanser, nakakadiabetes, iba't sakit, atake sa puso, paralitiko. Nangyayari ngayon sa mga ngaral, sa maraming mga ngaral. Ang dahilan, yung kumpulubas kanilang pinabayaan. Kaya nang ako ay lilipulin din. Alam nyo ang nangyari, nang ako ay lilipulin din. Ito'y 15 years ago or 16 years ago. Ilang taon na si Kesia? 18, 19 years ago. Ako po ay dinala sa hospital. Kayo na nanonood, sishare ko sandali, na naputulan ako ng ugat sa ulo sapagkat ako'y bumagsak sa semento. At sa sobrang pagod, maraming ministry noon kasi at nag-iisa ako. Iniwan ako ng aking mga kapwa na magugulo at ako naman ito'y ginagalak ko. Mula nang kami iniwan, lumaki muli ang church. Salamat sa Panginoon nang ako'y nasa UST na. Hinihintay kami magpirma upang biyakin ang aking ulo. Alisin yung dugo na natuyo sa utak. At alam ko, pagka yung pinaalis ko, ay mapaparalyze ako. Makokomatos ako. Masusugatan yung aking utak dahil sa dugong natuyo. Pero ang Diyos ay mabuti. Pinaalala niya sa akin, walang armas o patalim na pwedeng papasok sa katawan ng kanyang mga banal. At nakita niya kung paano ako lumakad mula nung mag-asawa kami ni Propeta Leia, nagpasya kami lumakad sa kanyang kahatulan. Kaya nang dumating ang kamatayan sa akin sapagkat kabilang ako sa mga napagpasyaan lipulin before, kasi hindi po ako righteous talaga, hindi ako sakdal. Pero nung ako'y nagkasawa, nagsimula kami naglumakad at alam niyo yan, tinuro ko sa inyong kasasakdanan. Una namin pinasakdan ang aming sarili at ang aking pamilya. Mula noon, naniwala kayo at kayo'y sumakay sa ulo ko, sumakay sa araw. Kayo po ba'y sumakay? Amen. Ngayon, nakita natin doon ang kapangyarihan ng Diyos. Nang tanongin ko siya, Ama, Panginoon, ako ba'y mamamatay na? Kukunin mo na ba ako? Sumagot si Father God at si Lord. Hindi ko alam kung si Lord Jesus yun o si Father God, pero ang tingin, anak, ito, hindi ka mamamatay ngayon din gagaling ka. Ngunit, tumintig ka. Ipangaral mo ako dito, may gagawin ako dito. Pagalingin mo sila. Lahat na may sakit dito na kasama mo, pagalingin mo sa aking pangalan. Kaya ako'y tumindig.
tumindig agad. Bagamat nanginginig at hindi na nakapagsasalita. Pagkatindig ko sa gitna ng mga walo kami naka-death sentence. Pagkatindig ko, yun nga sinabi ko, kapwa ko may karamdaman, makinig kayo, narito ang Panginoon Jesus. Yun ang sinabi ko. Okay, nagsasalita na ako. Magaling na. Yun. Namangha mga doktor, hindi na ako nagsasalita talaga. Masakit, di ako makahingang marami. Konti lang. Hindi ako, pagka naman tinuloy ko yung konti, nauubusan ako. Masakit, yung ugap ko, lahat ng buong katawan, at mahina, at ang katawan ko kasi lagi ng ng malaki. Kapatid ko, sumigaw ang Panginoon sa angel of God na malilipol. Huwag mong lipulin yan. Alam niyo, pag uwi ko, pinasa ko, pinapasa ni Lord sa akin. Huwag mong lipulin yan sapagkat siya ni kumpul ubas. Pagawa ang magandang alak upang huwag kong lipulin sila. Lahat ang aking mga lipol. Alak na tinutukoy dito, Word of God. Amen. Kumpul ubas, magandang alak yan. Magandang salita ng Diyos. Walang halo. Amen. Masarap talaga yung kumpul ubas. Amen. Uulitin ko, masarap yung kumpul ubas. Lalo na yung matigas. Uulitin ko, masarap yan. Galing na ninyong pastor sa ganyan, ano? Hindi, nagbibiro lang po ako. Pero alam niyo, sa pagbibiro ko may naiipo. Huwag niyo patagalin. Balik tayo sa ating aralin, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagkahalatang po, pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos ng po ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap at pinasakdal. Itutuloy ko lang yung kanina, mga nanonood, lahat ng tao doon gumaling. Diban sa isang Muslim na nakabalot na parang mamila siya na nakabandage na ano ba tawag doon? Bandage ba? Nakatali siya ng benda, nakabenda. Tumutulo na yung sugat niya. Yung nana, excuse me. Bago siya namatay, nakarinig ng aral ng Diyos at siya tumanggap. Umiyak siya. At ang kanyang mga pamilya nandoon, hinihintay siya mamatay. Hindi. Matagal na daw doon, hindi na mamatay. Wala naman versikeling doon. Pero nang siya tumanggap ang kanyang mga magulang, mga pamilya, ay siya biglang namatay na. Pagkaalis natin, ayos na nagbalita, umalis. Kasi nagbalita sa akin, kasi kinabukasan umuwi na ako, naiwan sila. Ang unang bumalik doon, yung may ma-opera sa puso, 1.5 million. Hinihintay ang kanyang operasyon, hindi na-opera, kulang pa yung pera niya. Kaya una siya lumuhod sa kanyang kama, nagtaas ng kamay, tagakapas yun. At siya ay bumalik after how many days, sapagkat alam niya na ang aking general check-up. Pinabalik ako ng doktor para may general check-up. Wala silang nakita. Lahat normal. Siyang nagbalita sa akin. Umupa ako ng kwarto dito, pastor, para alam ko darating ka. Ibabalita ko, lahat sila'y gumaliliban sa Muslim. Pagkaalis niyo, namatay na siya. Galak na galak ang mga Muslim sapagkat nakilala nila si Christ. Amen. At sila, sila po na-provide din. Pinag-pray yung kanilang kailangan. Na-provide lahat, pastor. At ako, pastor, ang namayanis ko, 1.5 million. Sabi ko, purihin mo ang Diyos. Dahil taga-Marikina ka, taga-Kapos yun eh. Naninirahan doon sa Marikina. Maghanap ka ng born again doon. Kaya kung nakikinig ka ngayon na kapatid na taga-Kapas na pinagaling ng Panginoon, purihin mo ang Diyos ng Christ the Center na nagpagaling sa inyo. Balik tayo sa ating aralin, mga iniibig. Sapagkat naman ang Diyos ay nagpapagaling. Uulitin ko ang verse 23. Pagkalahat ang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom na lahat ng espiritu ng mga taong na ganap na pinasakdal. Tingnan ninyo dito. Sino yung mga iglesia nakatala sa langit? Ang mga sakdal. Ang pinasakdal ng Panginoon. Wala nang iba. Amen. Mapalad tayo. Nakatala ang church na ito,
Kasi ang church nito, perfect, ayon sa Ephesians 4. At ito ang hindi nila pinaniniwalaan, mga iniibig ko, inalis ngayon sa mundo ng mga mangangaral. Hindi na uso ngayon sa kanila, hindi na uso yung fivefold ministry, wala na yung apostol, wala na yung propeta. Tatlo na lang natira, pastor, guro, at evangelista. Pero bakit nila inalis? Pagkat sila'y suwayin, walang takot sa Diyos, kulang ng kaalaman. Hindi alam sa Revelation na mag-alis at magdagdag nito, maalis ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Naghihintay sa kanya ang impyerno. Mabigat ang kaparusahan. Inalis nila. Pero ang salita ng Diyos nananatili magpakailanman. Amen. Kaya ano sinabi niya sa 4, verse 11 ng chapter 4 ng Ephesians? Tunghayan ninyo, mga iniibig kong nanonood. Bakit ko sinabing ang Christ the Center ay perfect church? Kasi itong nakasulat at dito tayo nakarating nang hinanap ko ang mukha ng Panginoon. Natagpuan ko mula noon at nang ako'y nagtagumpay na gumera labang kay Satanas for 21 days. And then extra 12 days water lang. And 3 days without water. At ako'y nagtagumpay. Naggera ako. Alam niyo kaya ginera ko si Satanas? Alam ko kasi kaya ko siya. May Jesus ako. Sabi ng Bible, bago mo geraan ang isang bansa, tingnan mo yung kanyang tao doon kung kaya mo, kung sino mas marami. Tinignan ko ang kakayahan ng kalaban. Mapuwersa. Ang kasalanan mapuwersa hanggang ngayon, nananalo siya sa maraming Kristiyano. Pero ang higit kong nakita, kung bakit ako'y nagpasya na labanan siya, higit yung nasa atin. Amen. Amen. The name is Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Siya nagsabi ko, greater is He that is in us than He is in the world. Amen. He that is in the world. Kaya kapatid ko, nakamit ko ngayon yung tinatawag na God's victorious army. Paano mo makukuha yung victorious ka? Magkipaglaban ka muna. Kaya ang Christ the Center, God's victorious army. Kaya sinasabi ko, wala nang kasalanan. Amen. Huwag na. Mahalin natin ang ating kaligtasan. Ito ang aking babasahin. 11. Pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y evangelista, at ang mga iba pastor, at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sinong katawan ni Kristo? We are. Tayo, amen. Tayong iglesia. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na pagkalaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan kapuspusan ni Kristo, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapaabay dito doon, dinadala ng magkakabila ng lahat ng hanging aral sa pamamagitan ng lalang ng kamalian. Marunong na tayo, hindi na tayo pwedeng palinlang sa maling aral. Amen? So, ang church, ang iglesia ay perfect. Sa ikasasakdal ng iglesia, sabi niya dito, ang pulot-dulo nito, fivefold ministry. Kaya yung fivefold ministry, subukan nyo ang mga ibang church. Kahit pastor, fivefold ministry ba ang inyong church? Hindi niya alam. Fivefold ministry. Pero pinaalam sa akin ng Diyos. Sa amin. Hindi na alis yan. Amen? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Because He is the same yesterday, today, and forever. Walang pasimula ang Diyos, walang hanggan. At tayo rin. Kaya pagkaasawa natin kay Lord sa sangkalangitan, pag tayo nakarating gaya ng pinagkasal tayo ikakasal sa Kanya,
ikakasal. Ang ibig sabihin, kakasal tayo ay magkakaroon ng katunayan na tayo'y mananatili na sa siping niya. Hindi na tayo mawawala doon. Pero, bakit sinabi ni Lord yun? Kasi mayroong shaking sa langit. Mamaya makikita nyo. Kaya ngayon pinag-aanda ko kayo. Gusto ni Lord, huwag kayong matisod, huwag kayong magalinlangan, huwag kayong lumaban sa kanyang salita. Pag narinig mo, paniwalaan mo ang nakasulat. Yan ang tunay na Kristiyano, ang naniniwala sa nakasulat. Kaya, nakita ninyo ngayon kung gaano ang church na tunay, ito ang Christ the Center. Isa ang Christ the Center, I mean. Kung marami man, meron mang ibang gaya natin, kasama natin sila sa sangkalangitan. Amen. Kaya kapatid ko, nakatala tayo. Yung pangalan nyo, lagi kong binabanggit, bago nilikha ang mundo, nakasulat ng pangalan natin. Kaya huwag kang aalis kung saan ka tinawag. Makikita nyo din mamaya, ayaw ni Lord, aalis ka sa iyong katunayan kung saan ang kaligtasan na may katunayan kayo. Amen? At 24, kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, ng dugong pangwisik na nagsasalita sa lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pansinin natin, dugo ni Abel. Siya'y pinatay ng kanyang kapatid. Sinong kapatid niyang pumatay? Si Cain. At ang kanyang dugo nagsasalita sa Panginoon. Pero higit pa doon ang dugo ng Panginoon na nawisik sa atin. Hindi ba sa Revelation, ang Panginoon ayon sa nakasulat, ang kanyang damit ay nawisikan ng dugo. Puting-puting damit niya pero may wisik na dugo. Nagtanong ako sa propeta isang araw, pwede bang magtanong ka kay Lord na kung pwede ako magsuot na ang puting damit, nagyan ko ng dugo rito? Or sabi niya, hindi, kay Lord lang yun. Sabi ni Lord, sa kanya lang yun. Tanda lang yun. Amen? At ang dugong yun, noon pa man hanggang ngayon, kumikilos, nagsasalita sa atin, ang kanyang dugo ay buhay, ang kanyang dugo nagliligtas, naghuhugas ng kasalanan. Amen? At ang dugong yan ay puno ng kapangyarihan. Halimbawa, ito'y kinatatakutan ng kalaban kasi. Halimbawa, naglalakad ka, nasa difficult situation ka, at sasabihin mo, Panginoon, narito, may kapanganiban dito. Ako'y napunta dito na hindi ko sinasadya. Balutin mo po ako ng banal ng dugo, Panginoon. Alam mo? May power. Ang dugo mo, Panginoong Yesus, ibalot mo sa akin. At ang iyong mabubuting anghel ay mangunguna sa amin. Alam nyo, i-recognize ni Lord ang salita mo. Bakit? Saktal kayo. Malinis ka. Anak ka niya na sumusunod sa kanya. Amen? Napakaganda. Noong ang ginawang simbolo ng dugo ng Panginoon, nang pakuha ni Lord ang mga Israelita sa Egypto, inutusan niya si Moses. At nagalit ang Panginoon sa kanila sapagkat matigas ang kanilang ulo, ayaw nilang i-release ang mga bayan niya. Kaya ginawa ng pinakahuling parusa ng Panginoon, patayin ng lahat ng panganay. Hayop, mga anak at hayop na panganay. Patayin lahat. Patayin. Kasi yung salitang panganay kasi, napakatindi. Halimbawa, bunso ka, pero una kang na born again sa pamilya mo, at sila'y na born again, kasunod dahil sa'yo, panganay ka. Intindihan niyo po yun. At ang ginawa ng Panginoon, Diyos na ating Ama, Moses, utusan mo mga tao na sila'y pumatay ng tupa at yung dugo ipahid sa kanilang pintuan. Pagdating ng pandemya, ng kamatayan ng lahat ng mga panganay, ay lalagpasan ang inyong bahay. Dumating at nangyari nga yun. At lahat ng mga tao sa Egypto umiiyak. Lahat ng panganay pati hayop namatay. Yon ang kinahulog ng Paraon
nabagbag ang kanyang puso dahil ang pangalan niyang anak na minamahal ay namatay, na tagapagmana sana sa kanyang kaharian. Talagang malakas na hiyaw. Datapwat ang mga anak ng Diyos na pupuri. Hindi sila pinatay. Bakit? Sapagkat simpulo ng dugong yun, ang dugo ng Panginoon ay nagliligtas talaga. Kaya nga na siya napako sa krus, ibinuos, tinusok siya sa tagiliran at ang lumabas dito, dugo at tubig. Amen. Kaya sabi ni Lord, dahil sa aking dugo, nalinis na kayo. Hallelujah! Pakahalagaan ng dugo ng Panginoon. Kaya, in difficult situation, sabihin mo lang, Lord, cover me in your precious blood. Yun na. Nandoon na ang kaligtasan. Kasi nakatingin palagi sa atin ang Panginoon. At alam niyo ba, ang bawat sakdan na tao, mayroon siyang angel of God. Kaya kapatid ko, tayo na nakatala doon ay talagang nandun na ang pangalan natin. Bago linig ang mundo, ulitin ko na nabanggit ni Lord ang pangalan natin. Kaya yung pangalan niya, huwag dumihan. Amen. Kaya ako, nung ako'y nasa Manila, nagtatrabaho, ang pangalan ko, Aurel. Aurelio kasi ako eh. Shortcut. Pagdating ko sa Angeles, Aurelio. Yan. Pag nakikipagkilala ko sa mga hindi sa pagka ako'y nasa ano ba tawag dyan sa pinag-orderan natin, Shopee. Ang pangalan ko, Leo. Lahat ginamit ko, Pastor Eli. Ngayon, nilalis ko ng lahat yun. Kasi pinabasa sa akin ni Lord, bago nilikhang mundo, nabanggit ang aking pangalan. Anong pangalan ko? Aurelio. Kaya tawagin niyo po ako, Pastor Aurelio. Acts Pastor Aurelio. Sino pastor mo? Si Pastor Aurelio. Amen? Kasi Pastor Eli, namatay na po siya. Namatay na. Yung dating ugali niya, dating pagkatao niya, namatay na. Kaya nang ako'y buhayin muli ni Lord, mula noon, dapat talaga yung tunay kong pangalan na nabanggit doon sa pasimula ng langit at lupa ay pangalagahan natin. Ang pangalan niyo ay pangalagahan niyo. Amen? Mahalaga yan sa Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen? At dito sa verse 25, pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita sapagkat kung hindi makatanan ang mga nagtatanggi sa nagbabalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatanan na nagsisiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Nagsisiwalay doon. Matindi ito. Nagsisiwalay doon. Mga iniibig ko, itong salitang nagsisiwalay doon, sa verse 25 tayo, ano? Itong salitang nagsisiwalay doon. Doon sa, kung inyong napapansin, natatandaan, ang daming natisod sa akin sa araw na ito. Naalala ko yung nagsabing, Pastor, turuan mo kami ng maturity teaching. Kaya nyo? Sabi niya, kaya namin. Dumating kami doon sa rejection. Sabi niya, nasa langit na kami, mare-reject pa kami. Sabi ko, kamangmangan mo naman. Wari makasulat. Tingin sakdag, ma-reject lang. Luke 13, 28, 26, 27, 28. Hindi sila kikilalanin ng Panginoon. Bakit? Bakit, Brother Anal? O bakit hindi sila kinilala? Hindi sila sakdal na sila'y nasa lupa, laging natutulog sa pananampalataya. Amen, Brother Anal. Amen. Kaya dito sa Luke, para sigurado po, may shaking sa langit. Tingnan ninyo. Luke 13, kapatid ko, akala nyo wala na shaking sa langit? Ito kasi nakasulat binasa natin Hindi ba?
Luke 13. Sabi niya, doon sa 26. Kung magkagayon, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami, nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. Kasi bakit sinabi ito ng mga tao na nandoon na? Sa verse 24, yung aral ni propeta noon, pagpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Bakit? Isang reason lang. Hindi sila saktan. Amen. 24, 25. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan, sino ito? Jesus. At may lapat na ang pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at mga tuktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami. Pagbuksan mo kami. At siya'y sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan. Kung magkagayon, pasisimulan ninyo sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. 1 John 3, ang gumagawa ng kalikuan kay David. Amen? So, na-reject sila rito. Pastor, parabola yan. Before, binanggit na ni Lord nagsilbing parabola. Alam niyo kasi bakit nagsilbing parabola? Hindi pa tayo na-rapture. Amen. Pero itong mangyayari pag na-rapture tayo, yung mga namatay kay Kristo harap sa pag-alon. And then, ang hukom doon, i-judge sila. Kaya sasabihin nila, Panginoon, nangaroon kami kasama mo. Ito sinasabi niya nung siya nasa lupa, mga taga-Israelita. At maging hanggang ngayon, nangangaral ang Panginoon sa pamamagitan natin, sa pamamagitan namin mga ngaral, at sa inyo na evangelista. Pinapahayag ang kanyang salita at maraming nagre-reject, ayaw nila. At ito, kasama sila rito. Ituloy natin. 27, sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuhan. Napakasakit nito, brother and sister. Mga nanonood, masakit po ito. Kaya ako lagi kong pinapangaral, tayong mga true born again Christian, kung hindi ka pa true, magpakatotoo ka sapagkat nasusulat. If you know the truth shall make you free. If you know the truth, shall make you free indeed. Sinabi niya yun. Yung tunay na malaya ka. May religion ako, Pastor Aurelio. May Archpass, mayroon ako religion. Born again din ako. Ang tanong ko, sakdal ba tayo? Yan ang hinahanap ni Lord. Nasa iyo na ba ang katotohanan? Oo. Sakdal ka na ba? Hindi. O wala sa iyo ang katotohanan. Ito kasi yung nakatala sa langit eh. Mula ng pasimula, sinasabi ni Lord, kay Abraham, magpakasakdal ka. Amen? Si Enoch, sakdal, lumakad ng more than, siya lumakad ng 365 years o 35 years, more or less. Bakit lumakad, bakit na-rapture na buhay si Enoch? Sapagkat siya lumakad na kasama ng Diyos. Siya'y sakdal. More than 300 years, imagine, nabuhay siya na kasama ng Diyos. At yung Diyos na yun, ang Diyos natin ngayon. At ang Enoch na yun, may Enoch na yun dito. Palpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo mabuhay na 365 years? Of course, nasusulat. Si Enoch yun eh. Oo nga. Bakit nabuhay na matagal si Enoch? Sakdal. Ikaw ba'y sakdal? O, mabubuhay ka. Aabot tayo ng 300 according to your faith. Sinabi ni Lord, may ilan dito. Pero gusto ko lahat tayo, hindi yung may ilan. Kaya magpakatalino po tayo, magpakatotoo tayo sa Panginoon nang hindi kayo mabilang sa mga ilan na may iyo. Na kayo mapabilang sa mga ilan.
Amen. Amen. Praise the Lord. May ilan dito na nakatayo, hindi ba? Oh. Sinabi niya, walang alinlang sinabi ni Lord ito para sa mga nanonood ngayon. Nais kong basahin ngayon ito. John 8:51. Anong sinabi niya dito? Mga nanonood, pakinggan ninyo ito. At kasi po, para sa ating lahat ito. Sinabi niya sa John 8:51. 8:51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. 2 times sinabi ni Lord, katotohanan. Ibig sabihin nito, huwag kayo mag-alinlangan. Kasi pag ito'y dinabanan mo, pag nangaral si Lord, lalo kang lalaban, lalo kang masik. Kung nasik ka ngayon, lalo kang hindi pwede doon. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sinuman ay tutupad ng aking salita, hindi siya makakita magpakailanman ng kamatayan. Amen. Sinabi niya ito. Praise the Lord. Kayo po ba'y naniniwala doon? Of course, nakasulat eh. Nakasulat. And dito sa John 11:26, masusubok dito ang inyong pananalig. At ang sino mang nabubuhay, kayo po ba'y buhay ngayon? Amen. Nabubuhay kay Kristo. Amen. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan, mabagay ito. Pinapaniwalaan, mabagay ito. Sino nagsabi? Si Lord! Ang tanong niya sa isa't isa, noon pa man, sa bagong nandito siya sa lupa, ang manalig sa akin, sabi niya, sino mang mabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayan. Ang bagay ito. Amen. Kaya doon sa Ezekiel 47, mula sa pulpitong kahoy, lumabas ang salita ng Diyos, pumunta sa ilo, at bawat badat na niyang buhay, mabubuhay. Yun ang ibig sabihin nito. Ang mga buhay na nanalig sa Kanya, magkaroon siya ng buhay forever. At ang mga batayan niya ay mabubuhay. Ang mahina ay lalakas. Yun ang salita ng Diyos. Itong salitang mula sa pulpitong kahoy, pupunta sa ilog. Kayo ang ilog. Nagbabahagi kayo ng magandang balita. Kung kayo'y may faith, ang bawat patungan yung kamay gagaling. Ang share nyo, maniniwala magkaroon ng life forever. Ito nakasulat. Ang tanong niya, naniniwala ka ba, Bing? Yan. Anak, Bing, naniniwala ka. Alam mo, mapalad ka, Bing. Narinig mo ang aral na ito. Kararating mo pala, narinig mo ulit. Napakaganda nito. Ulit-ulitin ko. 11:26 ng John. And ano yung isa? John 8:51. Marami yan. Matthew 16:28. Nandyan yan. Hindi mo makita, hindi mo matikman ang kamatayan. Kasi noon nangyayari yan. Kaya ang nangyari noon at ang nangyari ngayon at mangyayari pa, nangyari na. Ngunit ang hinahanap ng Diyos ay ang nakaraan. Napabayaan na yung power of God sa Old Testament. Ito yung kumpul-ubas na aral. Ito yung totoong aral. Hindi yung bukong-bukong na aral. Mamaya makikita nyo yung mga taong hindi na umangat. Kayo po ba'y buhay pa sa hanggang alas 3 tayo. Amen. Excuse me po. Alam nyo, dito sa Hebrews 13, may sinabi rito ang verse Hebrews 2 na hinggil sa nakatala sa langit. Sinabi ng Hebrews 2:13, at muli inilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli narito ako
at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Nandiyan kayo. Bigay kayo ng Panginoon sa akin. Dapat nyo kilalanin yung kapatid. Kaya, huwag kayong matisod sa salita, kundi sabihin nyo, mapalad ako, nakarinig ako ng tunay na aral na sugo ng Diyos. Amen? Uulitin ko ang verse 14. 14 ba? 13. Muli ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli narito ako at ang mga anak na ibigay sa akin ng Diyos. Ibig sabihin ito, walang katapusang pagtitiwala kay Lord. At kasama kayo, sabi niya dito, at ang mga anak na pinagbigay sa akin ng Panginoon. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, at siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang nalipol yaong may paghahari ng kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Sino nagmamayari ng kamatayan? Ang dyablo. Amen? Hindi, pastor, ang may hawak ng kamatayan ang Panginoon. Ganito kasi yan eh. Pag na kay Lord ka, kapatid ko, si Father God, si Lord Jesus, anytime pwede kang patayin kung masama ka. Kung ibig niyang gawin yan, wala siyang kasalanan. Lahat kanyang ginagawa sa kanyang karangalan namin. Pero pakatandaan niyo, ang mga matuwid, hindi niya pinapatay. Yung binili sa kanyang dugo ng Panginoon, hindi niya pinapatay. Ang pumapatay dyan ng dyablo. Yan. Doon ay kapangyarihan ng dyablo. At pinababayaan ni Lord kasi hindi nila pinangalagaan ang pagpapala ng Diyos, ang salita ng Diyos. Halimbawa, sinabi niya, magpakasabdal kayo gaya ng inyong amang nasa langit, pagkat hindi niyo makikita ang kanyang mukha, sabi sa Hebreo, kung hindi kayo magpakasabdal. Hindi pwede yun, sabi ng iba. Pwede. Pwede. Tingnan ninyo ang ating binabasa. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito upang sa pamagitan ng kamatayan kanyang nalipol ang may pagkahari ng kamatayan sa makapilitan ng dyablo. Linipol na niya ang dyablo, yung pumapatay, yung kanyang kapangyarihan. Linipol na ang kanyang ang dyablo na nagbibigay ng kamatayan. Paano nagbibigay ng kamatayan? Gumawa ka ng kasalanan. Buli, bumalik ka sa kasalanan na lang. Gawin mo yung dati mong style, yung para kang si Rambo, at mag-ugali ka uli ng dati mong ugali. Mamamatay ka. Kasi, tandaan mo ang ginawa ni Lord sa iyo, binago ka niya. Binago ka niya. Pinili ka niya. Natatandaan ko ang manugang kong ito. Noon hindi ko tanggap na manugang before. Kasi wala pa siyang alam, lumalaban na sa akin sa salita. Sa salita ng Diyos. Hindi siya naniwala. Pero pinagtsagan namin, pinagpipray. At hanggang dumating nagtagumpay ako. Nagtagumpay kami ng pamilya niya. Ngayon po ay tinanggap ko siya mula nung ikinasal ko sila. Kasi malaya na sila. At mula ngayon, sabi ko, maging anak na kita. Hindi lang manugang. I love you, Lord. Yung po sinabi ng I love you, Dad. I love you, Dad. Yan. Thank you. Pag sinabi mong I love you, kailangan may gift kang, ano ba yung gift mo? Anong tawag doon sa masarap na steak? Yung pinakamasarap na steak? Wagyu! Tupalo. Alam na, narinig ko yan kung yung birthday ko. Sabi niya, nagbe-birthday si Mamlay. Yung gift ko, tupalo. 3 years ago, 5 years ago, narinig ko yung tupalo. Balik tayo sa ating rin. Nagbibiro lang ako na. Alam ko naman lagi mo akong binibless ng pagkain. Hindi naman ako mukhang pagkain eh. Pero kay sarap kasi.
ng manugang mo, ipagluto ka ng pagkain na, Mare. Amen. May nagluto na bang masarap sa manugang mo? Sasabihin, Mami, ito yung masarap kong niluto, kainin nyo ni Daddy. Meron na ba, Mare? Wala pa. Meron na. Yung ngiti ni Kumari, alam ko yun. Hindi, totoo ito. Kayo manugang, subukan nyo. Kasi, alam nyo yung biyenan nyo, nanay nyo na yan tatay. Pag minahan nyo yan, bukod sa life forever, talagang ahaba, mahabang inyong buhay, lalo kayong gumiginawa. Tingnan nyo nga kasi yung mga nanay nyo. Lagi nyo tinitingnan ng kanyang pitaka. Ito yung sign na ang magulang ay hindi marapture. Pag hindi na-rapture yan, kasalanan nyo. Ang sign na kung bakit nawawala sa mood ang mga magulang at mga biyena. Pag walang pera. Gusto niya mag-online, mag-shopping, o pumunta dyan sa Uniqlo. Walang naman yung pitaka. Pag natutulog si Mami, hanggang nyo ba? Tagtagan nyo. Bigyan nyo. Ang sign yan, pagka wala na sa mood, walang pera yan. Ganyan yan. Kaya, sinasabi ko sa inyo, bigyan nyo, magulang nyo. Lalo na magulang nyo, biyanan nyo, wala nang asawa. Mahalin nyo siya. Alam nyo, ito pang sign, kung minsan nawawala sa mood, yung mga loser na sa faith, minsan tatatalo yan pero huwag nyo ugaliin yun. Pero may nangyayari dyan, naranasan ko Nawawala ka sa mood pag wala kang asawa. Pagbalo ka, bata ka pa, hanggang sa tumanda, wala nang naglambing sa'yo, wala ka ng asawa. Siyempre, iba yan. Pero, bigyan nyo siyang asawa sa pamagitan ng libo-libo. Mawawala yan. Amen. Liligaya sila. Totoo ba ako, Sister Los? Manyari. Manugang, tingnan yung pitaka ng nanay nyo. Mga anak, bigyan nyo mga magulang nyo. Kahit may kaya siya, subukan nyo. Kaya pag sinabi ni Marjorie, Dad, tinignan mo na ba yung ATM mo? Sabi ko, hindi pa. Tingnan mo! Aba, sabi ko, pag tinignan ko, wow. Bigla ako, Lord, pagpalain mo ang mga anak ko ito. Ang pamilya ito, ang anak buhay nila. Lalo mong pagpalain mo, pang lalo ang darami ibibigay niya sa ATM ko. Amen? Praise God. Napakaligaya. Napakaligaya. So, bagamat, hindi naman ako palaging nangangailangan, pero kiligaya na bibigyan ka ng anak. Amen ba, brother? Mga anak. Amen. Balik tayo sa ating aralin. Kaya ko ginagawa yun. Kasama talaga yan, pero ibig kong masaya kayo. Amen. Sa ituloy natin ang 15. Alam nyo, may tao kasing takot sa kamatayan. Alam nyo ba kung kailan ka natatakot sa kamatayan? Lalo kang mamamatay? Nagne-nervous ka. Pag naibabalitaan ka namatay, o kaya namatay yung nanay mo, hindi ka makapasok sa split niya. Para mo siyang nakikita. Mali yun. Mali. Oo. Yung iba naman, sa sobrang pagmamahal, pupunta sa sementeryo, Ma, kamusta ka? Ay, yung kandila mo, mali yan. Eh? Sumagot ba? Sabi ng kapitbahay ko rito, siguro nanonood siya ngayon, sabi ko, pare, saan ka pupunta? Sa sementeryo. Bakit? Ma-opera ako bukas, magtatagubilin ako sa tatay ko. Pare, patay na yung tatay mo. Wala nang kaluluwa yan. Wala na, hindi na sasagot yan. Kahit paluhin mo pa yun, hindi sasagot. Huwag mong gawin yan, masama yan. Tumuloy pa rin. Yan. Huwag niyong kausapin ng mga patay. Amen. Pupunta tayo. 15. Ito yung takot sa kamatayan. Yan. 14 ng Hebrews 2. Dahil sa mga anak ay may bahagi sa laman dugo. Siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan
ay kanyang nilipon, yaong mga paghahari ng kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. At dinilipon na niya ang dyablo para sa atin. Amen. Wala na siyang bahagi sa atin. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Hindi kayo pwedeng bigyan ng sakit. Tandaan nyo, pagka nagkasakit ka, sabi ng Bible, ang kasalanan ang siyang kamatayan. Ang kamatayan ay ang gumagawa ng kasalanan. O, sa makatuwid, yung tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. 15. At maliligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin ng buong buhay nila. Diyos ko, patay na ako ata. Mamamatay na ata ako. Huwag mo po kong pabayaan. Pero nung malakas, hindi nananalangin ganon. Hindi. Habang natatakot ka sa kamatayan, lalo kang aalipinin ng kamatayan. Pero alam nyo ba, sabi ni Lord, maging ang pintuan ng impyerno, hindi makapanay sa atin. Ibig sabihin, tayo na makasakdal, takot na ang kamatayan, tinalo na ni Lord eh. Hindi tayo kaya ni Satanas at hindi tayo pwedeng lapitan dahil puno tayo ng kalulutihan ng ating Panginoon Diyos. Yan ang ating, may tatak tayo sa noo, kilala tayo ni Satanas. Kaya nung bumagyo, ang sabi ni Lord sa propeta, mga anak, di ba, paano kasi yun? Huwag kayong matakot. Mga anghel ko, kilalanin nyo ang aking bayan. Huwag kayong mag-ulimaanan. Di tayo pababayaan ng Lord. Nangyari, Central Luzon ang bagyong signal number 5. Pero sa atin, wala. Alam nyo, dahil sa atin. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Doon sa Natsalanta, terrible ang disaster. Terrible. Maging sa Cebu. Kaya sabi ni Abraham, Panginoon, kung may 10 na sakdal sa lugar na yaon, sa Sodom, lilipulin mo ba? Hindi. Iirit pa sana si Abraham na iyan. Sasabihin ni Abraham, 5. Tapos, baka sabihin ni Lord, hindi rin. Ibig sabihin, walang sakdal sa Sodom, Gomora. Ayoko sabihin sa nasalanta, sa bagyo, wala sakdal. Maaaring meron pero hindi sila alerto. Pero sa dakong ito, alerto tayo. Pag narinig natin sa balita, lagi natin sinasabi, Panginoon, hindi sa amin ito. Alam ko, kasama ko kayo nagpipray. Kaya sa Kanya ang lahat ng puri ng karangalan. Amen? Kaya 14 man, at maliligtas silang lahat dahil sa takot sa kamatayan, sapagkat sila'y nasa ilalim ng pagkaalipin ng buong buhay nila. Pero ngayon, hindi na tayo alipin ng kamatayan. Hindi ba? Ang sabi ni Lord, o tibo ng kamatayan, nasaan ang iyong kapangyarihan? Sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 15. Praise the Lord. Buhay pa kayo. Napakabuti niya sa atin. Amen. Ayaw ni Lord na maghari sa atin ng kamatayan. Ayaw niya. Paano, Pastor? Tingnan ninyo. 1 Corinthians chapter 15, verse 24. Mga nanonood ko o mga nanonood, mga kapwa ko Kristiyano, tingnan po natin itong 1 Corinthians chapter 15. Huwag kang matisod dito, paniwalaan mo, sapagkat hindi dapat katitisuran ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15. Doon sa verse 56. Tingnan natin. 55. Saan naroon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan ang iyong tibo? Malakas na sinabi ni Lord ito. 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Tatagpon salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon
Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Iniutos niya rito, sinabi niya rito, nasaan ang kapangyarihan mo o kamatayan? Pagkat ang tibo, ang kamatayan natalo na ng Panginoon sa kanyang kamatayan, siya nagtagumpay. I repeat, 56 o 55, saan naroon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon ang kamatayan ng iyong tibo? Ngayon alam ninyo, huwag kayo matakot sa kamatayan. Siyang natatakot sa atin. Bakit? Alam niya, may buhay tayo walang hanggan. Walang siyang pag-asa sa atin. As long as tayo nabubuhay sa kanyang kakatulan. Amen. Praise the Lord. 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kasi sa kautusan, walang sakdal. Sa kautusan, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Ngayon hindi. Manampalataya ka kay Lord at gagawa ka ng mabuti. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya doon sa Matthew 16, tingnan natin ulit. Makikita natin dito. Sinabi ko kanina, maging ang impyerno. Ito na. Buong impyerno na, kapatid ko. Ang kalaban natin dito. Hindi siya makapanay sa atin. Ganon tayo kapangyarihan. Ganon tayo kahalaga kay Lord. Kasi alam natin ang kanyang salita. Yung divine protection na sa atin nag-aari at yung katapangan natin dahil sa kanyang salita ay kinikilala ng kalaban. Buong impyerno na ito. Matthew 16. Tingnan ninyo. Matthew 16:18. Sinabi niya dito, sinabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makapanayig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang masusi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa, talian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa, kalagan sa langit. Pastor, kay Pedro yan. Bakit pa natin binabasa ang Bible kung Pedro? Namatay na si Pedro Kasi ang salita ng Diyos sa bawat tao. Hindi, ito tuloy-tuloy ito. Forever yan. Walang kamatayan ng Word of God. Si Pedro noon, ako ngayon, si Pastor Aurelio. Ang tumitindig, sinabi niya, anumang talian mo sa lupa, talian sa langit. Kaya pagka ikaw ay may nire-review, anumang gusto mo talagang, halimbawa, may taong sanbay sa inyo, o may bumabagabag pagkagabi, kayo na may hina ang faith pa, kasi sa malalakas na faith, wala nang bumabagabag na bad spirit Halimbawa, pag namatay, may Kristiyanong takot sa namatay. Tatakot yan bakit siya natatakot? Nilibing na nga patay na nga yung espiritu niya at kaluluwa. Yung kaluluwa niya, kung hindi siya born again, nasa impyerno. Kasi nasusulat. Ngayon nagsabi, Pastor, kayo lang, ibig niyo sabihin, kayo lang maliligtas? Kayo mga born again? Of course. Kami hindi, nabubuhay kayo sa kautusan At yung ibang kautusan, nilalabag pa. Huwag kayong magkaroon nito, huwag kayong sasamba sa mga ganito, huwag kayong mahilig sa swerte-swerte, pusoy-pusoy. Ako, ang mga yan, walang kabuluhan. Pero, mga kapatid, tayo, hindi ganon. Unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Yun ang prueba natin. Amen. Bawat isa kailangan anya, doon sa verse 7 ng John 3, doon sa 7, you must be born again. Mandatory command yan. Kapalat ni Brother Israel at Sister Jane. Mula nung sila nag-attend dito, full smile na. Nagbubulungan pa kayo? Hindi na. Iba na lang yung bulong mo na Brother Israel. I love you, Nag-I love you sa Sister Jane?
O ikaw? Good. Sige, magkano pa kayo. Yung pangako ko gagawin ko sa inyo, sandali na lang. By the way, pwede na kayo mag-communion next. Huwag nyo silang, bigyan nyo sila, no? Kasi mula nung sila yung born again, nagpakatotoo sila. Purihin ang Diyos sa buhay natin. Sandali ka na lang may trabaho dito, tulungan mo si Brother Ronald pagkabubog nito. Amen. Brother Ronald, gawin nyo na, bubog nyo na. Matatag naman yun. Bukas lang, pwede ko nang pasimento yun. Pero Martes, pwede na kayo magbubog. Lagay nyo na. Pastor, may trabaho ko. So, gawin mo na. Iwanan ang trabaho mo. Diyos, bibigay sa iyo pag ginuna mo siya. Anong sabi ng awitin, Brother Ronald? Brother Noli! Kayong mga magaling sa welding. Anong sabi ng awitin? Sintonado ba yun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Seek ye first. Balik tayo sa aralin natin. Mga ibig ko, sinabi po na Matthew 16:18 na sinabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Ngayon, i-personal na natin ito. Sinasabi ko sa iyo, ikaw na Aurelio. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades hindi makapanayig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa, talian sa langit, at anumang kalagay sa lupa ay kalagay sa langit. Bakit binigay yung susi kay Pedro? Hindi naman talaga literal susi ito. Yung sinasabing susi dito, yung power of God. Binigay kay Pedro, namatay na si Pedro, nasa akin na ngayon. Nasa bawat pastor, nasa bawat Kristiyano nangahawakan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa atin ito, ano man ang ating talian sa lupa, talian sa langit. Ito yung susi ng kapangyarihan. Amen? Ang susi sa kalangitan, buksan mo. Ang gamitin mo susi, perfection. Maghanap ka ng susi, yung may tatak na perfection. Hindi yung master, hindi yung DIY, hindi. Yung may tatak na. Ito, tayo mismo susi doon. Amen. Ito, may susi tayo dito. May tatak tayo sa noo. Kaya sa Revelation, sa magtatagumpay, sabi ni Lord, itatatak ko sa kanyang noo ang bago kong pangalan. Sabi ni Lord Jesus, sa Revelation. Praise the Lord. At yung tatak para sa noo natin ay ang kanyang dugo. Kaya kilala tayo ng kalaban, kapatid ko. Huwag niyong gayahan, tawanin tayo ng kalaban. Doon sa 1 John 3, mapanganib yun. Sinasabi mong Kristiyano ka, pero kung gumagawa ng kasalanan, sabi niya, ang gumagawa ng kasalanan ay disadyado. Alam niyo ba, tayong mga Kristiyano, mga iniibig, hindi tayo pwedeng gumawa ng talagang kasalanan? Mandatory. Tingnan niyo. 1 John 3, sabi na rito, 1 John 3, sasaliwain natin sandali. Baka nakalimutan nyo. Kayong nanonood, kapatid, na Kristiyano at hindi. 1 John 3, sinabi niya rito sa 7. Hindi, sandali. 1 John 3. Yeah. Sinabi niya, umpisan natin sa 5. At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Nagbigay ng good example si Lord, ay niya sa ibang talata, pinabanal ko ang aking sarili upang kayo maging banal. Amen. At dito, walang kasalanan si Lord, bagamat nagkatawang tao. Kayo nasa labas, makinig kayo. At ang sabi rito ay maliwanag na sinabi, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Kaya nga wala na tayong kasalanan. Amen. Kaya huwag na kayong gagawa ng kasalanan. 6. Ang sino mang nananahan sa Kanya
ay hindi nagkakasala. O see? Sino mang nananahan sa kanya, hindi nagkakasala. Galatians 6, 2:6. Tama ba? Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Lord na. 2:20. Thank you. Galatians 2:20. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Jesus na. Amen? At dito, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya ni si Jesus na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat ng pasimula, nagkakasala ng dyablo. Sa bagay nito, nahayagan ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. Winasak na. Tapos na. Paano tayo, Pastor? Tingnan natin. Ang sino mong pinangarap ng Diyos? Ito na, verse 9. Ang sino mong pinangarap ng Diyos? Tayo po'y pinangarap ng Diyos. Of course, born again na tayo. Pinangarap ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi nananahan sa kanya. At siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y pinangarap ng Diyos. Sino ang nananahan sa atin? Si Lord. Amen. Hindi. Mandatory. Pili na sinasabi ni Lord dito, pinatibay niya at tinatakan nito, kapatid ko. Huwag mong salumutin. Sino mang pinangarap ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi nananahan sa kanya. Siya'y hindi maaari magkasala sapagkat siya'y pinangarap ng Diyos. Dito naahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang gumagawa ng katuwiran ay mali yata. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Kasi sinama yun. Kaya, love your brethren. Amen. Kapatid sa laman, kapatiran. Tayo po'y magmamahal talaga. Napakatindi nito. Hindi pwedeng magkasala. Saan ngayon ang mga filosofiya ng mga mangangaral na iba at ibang Kristiyano? Hindi pwedeng hindi tayo magkasala sapagkat nasa saliputan pa tayo. Lagi ko sinasabi ito para sa mga nakikinig. Kayo, alam niyo na yun. Amen. Mga iniibig ko nanonood ngayon sa live na ito, matakot tayo sa Diyos. Bilang born again, huwag nang magkasala. Hindi maaari pag pinilit mo, you die. Pagdating doon, Panginoon, nangaral ako ng kasama ng aking pastor. Nag-ministry kami. Gumawa ka namin ng himala. Lumayo ka sa akin. Hindi kita nakikilala. Punta ka sa angka. Dininay ka ni Lord. Yun ang pinaka. Diyan na nga ang pagngangalit ng ibig. Sabi sa Lucas 13:28. Diyan na nga pagngangalit ng mga bagang ng ibig. Sapagkat hindi makayanan yung apoy na naglalagablaw na asupre at langis sa dagatang apoy. Day and night, forever. Doon ang taong gumawa ng kasalanan. Kristiyanong gumagawa ng kasalanan, kasama ng hindi Kristiyano. Magbubulit sila, kasama nila kanilang presidente at hari doon, si Satanas. Yung ahas na matandang ahas at ang dragon, kasama sila doon. Si Satanas yun. Yan ang kanilang presidente. Yung kanilang hari, doon sila. Kaya pansinin ninyo, sa mundo, yung pinapanginoon nila, ang dragon, kasama nila. Wala silang takot. Ang kanilang buhay, puro pandaraya. Amen? Maliban sa mga naging Kristiyano. Amen. Amen. Hebrews 5:9, ang teksto natin, sinabi niya, at nang siya'y pinasakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng nagsisitalima sa Kanya. Amen. Sa lahat ng nagsisitalima, hindi lang sa loob ng iglesia, maging sa labas na gumagawa ng Kanyang kalooban, ng Kanyang mga salita. Amen. Dito naman sa verse 11 ng Hebrews 5, meron tayong tutong ngayon dito.
Hebrews 11, Hebrews 5, verse 11. Tingnan ninyo ang miyembro ni Pastor Pablo, the Apostle Pablo, nung nakaraan. Alam nyo ba hanggang ngayon maraming miyembro si Apostol Pablo? Para bang si John the Baptist? Ang dami niyang miyembro ngayon. Kaya sabi ni Lord, kanila nga nang minahal yung panandaliang aliw. Sandali lang si John the Baptist eh. Di ba? Binilanggunan. Kaya gumawa ng himala si Lord, hindi niya nakita. Kaya sabi niya, puntaan niyo nga kung taong ito, kung siya nang hinihintay natin. Pinuntahan. Sabi niya sa mga alagad niya, sabihin mo kay Juan, ang mga buhay o mga patay na bubuhay. Ang mga pilay lumalakad, ang mga bulag nakakakita. Anong sinagot ni Lord? Kapangyarihan na wala sa kanila. At dito mga iniibig, nais kong idiin sa inyo ngayon ang napakahalaga nito. Unang simulang aral. Hebrews 5:9, sinabi niya, at nang siya'y mapaging sakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitirima sa Kanya. Pinangaralan ng Diyos na dakilang saserdote ay sa pagkasaserdote ni Melchizedek. 11. Tungkol sa Kanya na marami kaming sasabihin na mahirap asisayin, palibasay mapuro kayo sa pagkikinig. I-explain sana ni Pablo yung pagiging saserdote magpakailanman ni Jesus. Gaya ni Melchizedek na saserdote magpakailanman. Hindi nila maunawaan, kaya sabi ng 11, tungkol sa Kanya, kay Jesus, marami kaming sasabihin na mahirap sa isayin, palibasay magsipurol kayo sa pakikinig. Wala silang alam. Kristiyano! Walang alam. Sapagkat nang kayo'y nangarapat ng maging guro dahil sa katuwiran o kaluwatan, ay muling kayo'y nangailangan na kayo'y turuan ni naman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kailan ito? Nung na-born again ka. Simulang aral yon. Naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi pagkain matigas. Narinig ko yung aking bayaw marahil na hindi ko makalimutan ito. Sa church natin, binibigla daw natin yung ating mga tinuturuan. Siyempre, kailangan gatas muna. Pag pinakain mong gatas yung tao, mamimiyasa yan. Forever, tiso rin na yan. Mahina eh. Pero ako never ko kayo pinakain ng gatas. Ang pinakain ko sa inyo, gulay at karne. Amen? Kaya maraming natitisod noon, matigas ang pangangaral ni Pastor. Kasi ganyan si Jesus eh. Sinabi niya, kung paano ko nangaral, gayon kayo mangaral. Ang ginawa ko, ang inyong gagawin at higit pa. Kaya kayo, mature na ngayon eh. Amen? Wala nang tisor eh, kasi pinakain ko kayo ng matigas na aral. At sinaktan ko kayo. Ang inyong mga bituka, pinakain ko talaga ng matigas na karne. At may buto-buto pa, para maramdaman nyo yung sakit. Pero pagkatapos nun, lumakas ang inyong katawan. At nasanay kayo sa pagkain karne. Ngayon, malusog na kayo. Amen? Amen. Spiritually speaking, salitang matatalim, binigay ko sa inyo, una, hindi nyo kaya, pero sa kaluwatan, natutuhan nyo, kaysa palang pangaralan ng hindi, ng aral na matigas. Sa gayon, pagdating ng shaking, hindi ka na masishake. Kaya sa langit, sabi niya, umalis kayo. Pagdating sa langit, sabi niya sa Luke 13, makikita nyo ang mga propeta
Sina Abraham, Isaac, at Jacob, at ang mga propeta, at ang mga banal. At kayo'y palabasin. Ano yan? Shaking. Nasa langit ka na. Marireject ka pa. Sabi ng 28, Luke 13:28, dyan na nga ang pagngangalit ng ibig. Inuulit-ulit ko lang para sa mga nanonood. Kayo alam nyo na ito. Pero reminder din sa inyo. Baka nakalimutan nyo ito. Amen. 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya'y isang sanggol. Lahat ng sanggol magsabi ng amen. Wala sanggol. Tama. Simulang aral, wala na tayo doon. 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may kulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa o pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kaya ngayon, alam na natin kung tama o hindi. Amen. Doon tayo nasanay ngayon. Nagsasalita pa lang ang kapwa natin ibang Kristiyano, alam mo kung anong grade siya sa faith. Alam mo kung anong kinakain niya. Pag sinabi mo ang maturity teaching, like a perfection, nako, matitiso diyan. Kahit pastor, matitiso. Kaya pinangarap ko sa buhay ko, kapatid ko, pagkatandaan niyo ito. Pagdating ng second great building temple, ay ako'y magko-conduct ng convention. Gagawa tayo ng convention center. Ituturo natin ang perfection sa kapwa ko mga ngaral at sa marami. At sa panahon niya, kasi kung tayo lang hindi natin maganap yung pila ng mga hintil, kailangan maraming pastor at Kristiyano ang mga ngaral. Are you with me? Mas pasanting ko kaya nga ako. Ako lawan niyo. So, tingnan ninyo kapatid ko, kung sila'y maging saktan, dadami agad yung bilang ng hintil. Kaya darating na agad ang Panginoon. Amen. Darating na. Darating na siya. Praise the Lord. Kaya dito sa ating binabasa, ngunit ang pagkain matigas na may magulang o na may gulang sa bagay doon sa pamamagitan ng pamimihasa na nasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Kasi talagang alam na natin ang tama at mali. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulaing aral ni Kristo at tayo mga patuloy sa kasasakdalan. Kasi noon pa man, paano sabihin ng iba na wala namang kasasakdalan sa Bible? Wala sakdal na tao. Noon pa man pinangangaral na. Kaya na-rapture yung iba dahil sa kasasakdalan. Tingnan ninyo. At tayo'y magpatuloy sa kasasakdalan. Sabihin natin, magpapatuloy ako. Amen. Huwag nating ilagay na muli sa kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at mga nananampalataya at pananampalataya sa Diyos. Huwag niyo nang bagitin yung walang kwentang pananampalataya sa Diyos, kundi yung mahalagang tunay na pananampalataya ang siyang ating banggitin at gawin, magagalak ang ating Diyos. Amen. Huwag niyo sabihin na, Diyos ko. Alam niyo, sa outsider, maraming ganito, lalo na sa ibang mga nakadis na natin. Mayat-mayat, Diyos ko. Ang init. Diyos ko, ano na naman ito? Bagyo na naman. Hindi na nagsawang ulan na ito. Sa mga Kapampangan naman, Diyos kong anak, kaya ka sa kanang nakabatali. Ganun pa mga Dexing Blues? Expression nila yun. Yung mga hindi ko kilala kay Lord, Diyos kong anak, kaya ka na, yung ganun Diyos na yung anak na. Kahapon, may narinig ako, nagbibisikleta sila, nakamotor, ang kas niya yung nanay niya. Mura ng mura, ang minumura niya nanay niya. Sa kanyang pagmumura, hindi niya alam, yung sa kanyang nanay niya, minumura niya. Alam natin yung mura niyon. Yung minumuri nila, yung dulo niya,
ina. Poo! Balik tayo sa ating word. Amen? Napakaganda. Naliwanagan tayo. Kaya church na ito, sakdan. Walang nagmumura. Walang nagbabanggit na walang kabuluhan sa pangalan ng Diyos. Pagkat ang pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, mahalaga at malinis. Kaya po, yung babanggitin, Diyos ko, parang may ano? Oo. Binanggit mong walang kabuluhan. Nagkakasala ka, di mo alam. Amen? Sapagkat tayo ay sa Isaiah 8:18, tayo ay kapabaraghan dito sa mundo nito. Makikilala nila kasi nakikita nila, kakaiba tayo. Kaya doon sa scripture, sa verse 26-29, kaya pinayanig ang tao ng Diyos upang maalis ang nayayanig, matira ang di nayayanig. At dito tayo magtatapos, mga iniibig ko. Sinabi niya, muli, sa ating scripture, Hebrews 12, sabi niya sa 26, Hebrews 12, sinabi niya dito, sa 26, ang tinig na iyon nagpapayanig noon ng lupa, datapwat ngayon, nangako siya na magsabi, minsan pang yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, pati ang langit. Shaking. At itong salita na minsan pa pinakahuluganan ang pagalis niya o mga bagay na nayanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi nayanig. Yung hindi nayanig dito, kapatid, anumang aral nasaktan ka, hindi ka nayayanig, kundi sinasabi mo, Panginoon, bakit ako nasaktan? Ibig sabihin, hindi ako matuwid. Kasi ang salita ng Diyos ay matuwid. Matuwid ang salita mo, Panginoon, at dinala mo kami rito upang makita namin ang katotohanan, marinig ang katotohanan. Nasaktan ako, may ugali pala ako masama. Ano yung masama? Karen, ikaw ba si Karen? Bambang, sino si Karen? Yun. Ano bang masamang ginagawa ni Karen? Tinakwil niya ang Diyos. Pastor naman, hindi naman tinakwil. Na ano pang dahilan mo? Backslider na yun. Pastor, backslider lang in heart. Na ano pang in heart? Talagang wala na siya. Ayaw na niya. Mas gusto niya. Mahal niya ang trabaho niya. Mahal niya. Bakit si Marjorie? Sa pag-course siya. Nag-a-attend. Palagi. Bakit siya sa pag-course? Hindi siya nag-a-attend. Dinadahilan niyang pag-course. Masama siya. Sabihin mo, sabi ni Pastor, masama ka na ngayon. Tinakwil mo na ang Diyos ang tagapagligtas. Yanigin mo! Niyayanig ko siya. At kung hindi niya makayanan ito, going to die. Pero kung kakayanin niya at magdarandam siya, tunay nga ako'y nagkasala. Babalik ako sa Panginoon. Di pagkasapa. Pero kayo na natira dito, sabi ng Bible, hindi na kayo mayayanig. Kaya nakakaroon ng shaking upang matira ang hindi nayayanig. At ang hindi nayayanig ay ang mga taong nakatala ang kanilang pangalan. Ang iglesia nakatala sa langit na pinasakdan ng Diyos na hindi nayayanig. Ito ang mga perfection o mga perfect people of God. Ito walang iba kundi ang Christ the Center. One side. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi po ng ating tema, panganay na natala sa langit ang mga pinasaktan. Amen? Purihin ang Diyos. Paano ko ba diretso ito? Panganay na natala ng mga sakdal sa sangkalangitan. Yan. Purihin. Sino yun? We are. Sabihin natin, ako ang pinasakdal ng Diyos. Ang Christ the Center. One side. Thank you, Father. This day is wonderful.
name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Halimbawa, pakita si Lord ngayon dito. Sasabihin mo pa, sinasamba kita, Panginoon. Pinupuri kita, Panginoon. Anong reaksyon na yung kamay? Oh, yan. Huwag niyong hawakan ng puso niyo. Huwag niyong hawakan ng pantalon niyo. Pag umaawit tayo yung kay Lord, nakataas ang kamay. Again, His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God, He is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Dakila ang iyong pangalan, Panginoon Jesus. Pinakilala ko ang iyong kadakilaan at kapangyarihan sa iyong bayan. At sila'y naniniwala. Sumasakay sila sa tulo. Sa dakong ito, inalis mo ang mga nayayani at gumagawa ng kasalanan. At nagagalit kami, Panginoon, natira ang hindi gumagawa ng kasalanan. Natira ang mga matitibay. Lahat ng matigas na aral kanila tinatanggap, sapagkat ito ang daan at sangkap ng kasasakdalan. Ama ko, idinadalangin ko rin ang mga kapwa ko Kristiyano, kapwa ko mga ngaral. Nadalangin ko na magkaisa kami sa kasasakdalan. Pagkat ito ang iyong utos, Panginoon, iyong isinigaw na sinabi roon, mga pagkasakdal kayo, pagkat ang gaya ng inyong amang sa langit ay sakdal. Panginoon, ibig sabihin ito, hindi namin makikita ang Ama kung hindi kami sakdal. Kaya nga, narito, ang kortina nang namatay ang Panginoong Yesus, naapak yung kortina upang ang dakong nasa banal, upang ang mga banal upang ang sa dakong banal ay makarating doon sa dakong kabanal-banalan. Ang kortina dito ay ang katawan ni Kristo. At nang nilagat namin ang aming sarili at kinilala dahil sa kanyang kamatayan, nakapasok kami sa dakong kabanal-banalan. Ito ang perfection sa kaharian ng Diyos. Kaya sinigaw ni Jesus sa Matthew 5:48, sinabi, mga pakasaktan kayo, bayan ko, sapagkat ang gaya ng inyong Ama nasa langit ay saktan. Ngayon ginagawa namin ito, Ama. Nagagalak kami. Kaya pinupuri ka namin. Narito ang aral na ito, mahipo sa lahat ng nakikinig. Ama ko, ito'y hindi paraan ng pagpapayaman sapagkat hindi namin ugali yon, kundi ito'y paraan kung paano kami makalapit sa iyo na isang sakdal na Kristiyano. Kaya dalangin ko ang kapwa ko mga ngaral at kapwa Kristiyano, magkaisa kami sa kasasakdalan pagkat ito ang iyong kalooban. Upang hindi lang kami na lumalakad ang matala, upang hindi lang kami ang iglesia ito na lumalakad sa kasasakdalan, ang matala sa aklat ng langit o doon sa kalangitan, sa pagtitipon ng mga banal. Panginoon, kundi sila rin naman ng mga kapwa naming Kristiyano sa iba't ibang dako
upang kami maggamit na lahat upang maging ganap ang bilang ng mga Hentil. Sa gayon, Panginoon Diyos Ama, ay darating na ang iyong anak, ang aming pinakahihintay, ang Panginoong Yesus. Hindi ka dumarating sapagkat hindi pa ganap ang bilang ng mga Hentil. Ngunit kung marami kami, lahat ng mga sakdal ng mga mangangaral at Kristiyano, dadami agad at mabilis ang bilang ng mga Hentil. Sa gayon, ang aming Panginoon ay darating na. Maririnig namin ang tinig ng tunog ng trompeta. At kami susunduin at ididiretso sa kanyang kalangitan. At kami i-present niya sa Father God. At ako'y tatawagin, iharap mo sa akin ang aking bayan na walang pulubot at kapintasan. At ako'y masaya na iaharap ko ang bayan ng Diyos sa dakong ito. Pagkat ako rin ay pinasakdal kong una ang aking sarili. Gaya ni Lord, pinasakdal ko ang aking sarili upang kayo maging sakdal. Purihin ang Diyos ng langit at lupa. Purihin ang Panginoong Yesus. Napakabuti mo, Ama. Napakapalit namin. Nasa amin ang katotohanan. Napakapalit namin sapagkat tinindig mo ang iyong lingkod ng buong katotohanan at dapat na sinasalita ang katotohanan. Salamat, Ama, sa katotohanan ito. Aking dalangin mula ngayon, marami ang mananampalataya na mga Kristiyano na mabubuhay sa katuwiran, sa kasasakdalan ng aming Diyos. Itakwil ang salitang hindi pwedeng hindi magkasala sapagkat kami nasa mundo. Ngunit ginapit na ng Panginoong Yesus ang tipo ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang tipo ng kamatayan ay kasalanan. Kami na mga Kristiyano born again, bakit pa kami gagawa ng kasalanan? Kayo sinabi doon sa 1 John na hindi pwedeng gumawa ng kasalanan ang pinanganak ng Diyos. Ama, salamat sa katotohanan ito. Dininig mo ang aming dalangin. At ang mga nadakong ito, pagpatuloy mong pagpalain ang mga natira upang patuloy na matira ang hindi nayayanig. Salamat po, patuloy kayo magpakatatag, people of God. Yamang sinabi ng Panginoon sa dakong ito, Panginoon, na ang pinasakdal sa dakong ito ay una ng pagpapala. Salamat Ama. Sa iyong salita, kami nananalig. Ginawa mo ito sa iyong bayan sapagkat naganap ka sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong karangalan. Pagpalain mo rin ang nanonood ngayon sa iba't ibang dako, kapatid na Abi, ang Santos family. Silang lahat, pagpalain mo, aking Ama. Ang mga ito'y walang tigil, walang sawa, na humihingi ng Bible study. Sila'y buhaw sa iyo, Panginoon. Pagamat nasa ibang bansa, nagba-Bible study kami. At sila'y galak na galak. Kaya Ama, patuloy pa ang maraming tatawag sa amin upang sila'y aming tutulungan ukol sa tunay na kaligtasan. Salamat po sa katotohanan. Iyong patuloy na pagpalain ng mga musisya, ang mga amang aawit. Ikaw ang gaganti sa kanila, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang iyong propetisa at mga pastor dito na tagapag-aral mo at ang mga elder dito, ang mga SON. Patuloy mong bigyan ng iba yung karunungan at kakayahan at katapangan na ibahagi magandang balita sapagkat ang hindi nagbubunga, inuukay Panginoon, at kung hindi pa magbunga, ay kukunin mo na siya. Pinapuputol mo sapagkat wala mo pakinabang. Dalangin ko, Ama, lahat kami rito. Yung ang church na ito, yung Summers Church, ito'y kapaki-pakinabang. Ama, sa iba't ibang paraan, ang mga kapatid ko ay maglingkod sa iba't ibang kaparaan. At sila'y magpatuloy sa katapatan dito sapagkat ang pangako ay sa akin. Muli iyo ang karangan, kalulatihan. At kung may sakit ngayon sa mga nanonood, Kristiyano at hindi born again at hindi born again, kung siya'y nangangailangan ngayon ng kagalingan, aking Ama, iniuunat ko ang aking kamay sa kanila. Kung paano sinabi mo kay Pedro, ito rin ay sinabi mo, humayo kayo. Sinabi mo sa amin, ipangaral niyong ebanghelyo at pagalingin ang lahat ng nangangailangan ng kagalingan. Ikaw na may karamdaman ngayon, nakaratay sa iyong bahay, nakaratay sa ospital, anumang sakit mo't karamdaman, pinagagaling ka ng Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon.
At tanggapin mo, Panginoong Jesus, bilang iyong tagapagligtas. At ngayon, iuulat ko ang aking kamay. Pagkat ang kamay ng Panginoon hindi maikli upang hindi ka kaya mabutin. Kaya ngayon, binibigkas ko ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang salita. Ikaw na espiritu ng sakit, lumayas ka sa tapong yan. Iwanan mo at huwag mo na siyang pakilaman. Sapagkat mula ngayon, kikilalanin ng Panginoon at siya magiging born again Christian. Salamat po, Panginoon. Anumang uring sakit sa kanilang bahay, sino mang nanonood ngayon, sa inyong kagalingan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsipaggaling kayo. Ikaw na sakit, nagawa ng Diablo, linalabanan kita sa pangalan ni Jesus. Umalis ka at huwag ka nang babalik sa kanila. Kung paano sa dakong ito, bawal ang sakit, ganun din sa mga nananalig sa lugar. Sinasabi kita, David, I bind you by the blood of Jesus, and I command you, I have power against you. Get out from the people of God. Huwag ka nang babalik sapagkat sa impyerno ka. Ang kagalingan, the complete healing from you, Father, I will lose to all believer in this earth. Tanggapin niyo ang kagalingan. Tanggapin niyo, people of God. In Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating itaas ang ating mga kamay. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, aming Ama, sa bawat aral na iyong ibinibigay. Tunay nga, napakapalad namin sapagkat ang aming mga pangalan ay nakatala sa langit. Kaya nga kung papansinin namin ang mga aral sa bawat linggo sunod-sunod, ay ito ay tungkol sa kasasakdalan. Sapagkat nga ito ang susi upang kami magkaroon ng kasiguraduhan sa aming kaligtasan, upang kami ay makasama mo sa iyong kaharian. At mamadali, nais mo na kaming makasama sa iyong kaharian. Nakahanda na ang hapagkainan. Nakahanda na ang aming mga tahanan. Naghihintay lamang ang Panginoong Jesus sa hudyat ng dakilang Diyos Ama kung kailan niya kami susunduin ang bawat isa sa atin. Kaya nga, kaakibat ng kasasakdalan ito habang tayo naghihintay ay ang kasaganaan naman sa lupa sapagkat sa paglaki ng ministeryo tayo ang kanyang gagamitin. At higit, ang dulot ng kasasakdalan ito ay buhay na walang hanggan na siyang pangako ng dakilang Diyos. Kaya salamat sa mga aral, Ama, ang aming puso'y napupuno ng iyong mga salita na siyang aming gagamitin sa pang-araw-araw na paglakad sa iyong kahatulan. Bayan ng Diyos ngayon, patuloy sa katapusan ng pagsambang ito, tayo'y hahayo. Makita sa atin ang mukha ng dakilang Diyos ng Panginoong Jesus at sa bawat bigkas ng ating mga bibig ay ang kanyang mga salita upang sila naman ay makarinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Patuloy nating tanggapin ngayon ang walang hanggang pagpapala ng ating dakilang Diyos Ama, ang buhay na pangako sa mga sakdal at kakibat nito'y habang naghihintay ang kasaganaan para magamit sa kanyang kalwalhatian. Tanggapin ang bawat isa, ito'y dulot ng dakilang Diyos Ama, ng Panginoong Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Amen.